Yan, ipapatuloy ko naman mga kabayan. Hey, hello po sa inyo. Magandang gabi naman ulit. Andito na naman ako. Papatuloy ko pa lang muna ang kwento ng makulay kong buhay sa ikalawang kabanata. Ikalawang bahagi ng buhay ko. Na lumipat na ako, kinuha na ako ng nanay ko. Dito na ako nagha-high school, dito sa may Badyang, Antapocon. Dito ko na-experience yung ng high school na kasama ko na yung nanay ko at ang tatay ko at mga kapatid ko. Oo, kasama ko na yun. Tapos, wala pa akong alam kung ano yung mga basic na mga gawain. Tapos ako mag-iigib ng tubig. Tapos mangangahoy, magsisibak, maglalampaso, magwawalis. Oo, masaya. Tapos naranasan ko pa yung magtanim ng palay. Pero hindi masyadong maasahan kasi bata pa. Tapos naranasan ko pa ng mag-atang o humay, yung bang magbabantay ng mga maya, yung mga maya birds sa may palayan kasi yung tatay ko farmer man siya. Farmer. Tapos doon, nung naalala ko pa yung maliit pa kami ng kapatid ko pa din nung hindi pa ako hiniwalay ng nanay ko. Tapos nagdoon sa naalala ko pa yung doon kami maglalaro sa palay. Tapos hindi namin iniisip yung kati. Tapos pagdating ng gabi kamot na. Yun yung mga experience ko din kasi yung tatay ko farmer. Carpentero din yung tatay ko. Skill din siya. Oo. Kaya yun, pag high school ko, sa madalit sabi, nag-high school na ako dito. Tapos, na-experience ko na yung Citizens Army Training. Oo. Naranasan na experience ko yung CAT, ng command ng aming commandant, ng aming platoon leader. Tapos nagtitraining din ako bilang isang officer. Kaso nga lang, parang naging rebelde ako kasi ayoko kasi yung pinipilit ako na papaatinin ng dance program. Yung bang baili, ang tinatawag namin dito, baili, yung bang isasayaw ka ng lalaki, tapos may bayad sila, nagkukuha ng ticket, tapos idadance lang nila yung kung sino yung bubunutin nilang dalaga. Tapos papaupuin lang kami doon, mga girls papaupuin, tapos yung mga lalaki magkukuha ng ticket para maging income generating sa school. Kaso nagkaroon ng time na para bang nagre-rebelde ako sa commandant namin. Kaya yun, hindi ako natuloy ng bilang officer. Pero nakapasa pa din ako ng pinapapasa naman din ako. Kahit nag-insubordination ako ng commandant namin. Kasi lang man yan. Pasang-away lang yun. Pasang-awa. Ganun yun. Experience ko sa high school. Dito ko nag-high school sa Badyang National High School. Tapos naranasan ko dito yung magbo-boyfriend. Tapos yung alam mo naman yung boyfriend dati, hawak-hawak lang sa kamay, may kiss-kiss naman din yun, pero hanggang doon lang. Wala yung pareho nung ngayon na diretso na sa kwarto. Hindi pareho yun dati. Kung dati yung mga babae, mahiya kaming dumaan sa mga bahay ng boyfriend namin. Mahiya. Pag makadaan kami ng bahay ng boyfriend namin, tagal na namin tumingin. Hindi katulad ngayon, ang mga babae, matutulog na ng mga bahay ng boyfriend nila. Iba na talaga. Oo, pero dati, ang layo-layo ng boyfriend. Pag nagbisita lang sila ng bahay, nabibisita, tapos nandiyan pa yung nanay mo nakabantay. Oo, kailangan may lamparan yan sa lamesa, tapos nag-uusap kayo. Hindi katulad ngayon na naglag kayo sa wala ng mga parents na nagbabantay. Tapos yung naging boyfriend ko dati, yung manliligaw lang pala.
Pero naging boyfriend ko kasi sa utos ng nanay kasi nagustuhan niya kasi may dalang pasalubong. May mga pagkain kasi galing sa malayong lugar. Malayong lugar, mga 80 kilometers siguro yun papunta doon sa dito sa may amin. Pagdala ng mga pagkain, kahit ano lang. Tapos masaya si nanay kasi wala kaming pagkain. Wala man kaming mga maraming pagkain. Kasi dinadalhan kami doon sa may lalaki na liligaw sa akin. Tapos titingnan siya, kasi ako mahilig kasi ako sa gwapo. Tapos tinitingnan ko hindi naman siya gwapo. Kaso mabait siya, mabait. Sabi ko, baka matutunan ko lang din to ng mahalin. Pero hindi, wala talaga. Ayaw ko talaga. Mahilig ako sa gwapo. Kaya yun ang napala ko. Oo. Yun. Graduate ako ng high school dito. 1982. Yun ang pagka-graduate ko. Tapos, sabi ko, pupunta na lang ako Maynila kasi mahiraman yung nanay tatay ko. Tapos paalam ako doon sa tiyuhin ko. Yoyo, punta ako sa inyo doon sa Maynila. Sabi ng yoyo ko, anong gagawin mo doon? Katulong ka lang. Oo, mag-eskwela ka muna. Tapos mag-eskwela ng college, wala namang gagastos. Buti na lang, umuwi ang lola ko. Walang gaman ako ng lola ko kasi doon na ako nung lumaki. Diba sa Zamboanga. Sabi ng lola ko, mag-aaral ka lang sa college. Kaya nag-eskwela ako ng college sa Tagbilaran. Eskwela ko ng Tagbilaran, doon experience ko na nag-aral na ako ng mabuti. Inspired na ako kasi nasa syudad na ako. Sabi ko, ako lang mag-isa. Punta ako doon sa may university po. Hindi ko pa nga naranasan tawag dito, hindi ko pa naranasan ang makapunta ng syudad. Sakay lang ako ng bus, 15 pesos pa yung pamasahe noon. Oo, pagdating ko ng Tagbilaran City, sabi ko sa sarili ko, kaya ko to. Kahit syudad na yun ha, pero hindi naman yun gaano ka-traffic dati yung syudad. Tricycle lang yung public vehicle, public utility dati. Doon sa may Tagbilaran City. Tapos, papretend ako na, alam ko na yung syudad. Hindi ako nagpapretend na parang anga-anga ako. Ang inaano ko sa sarili ko, parang kabisado ko yung lugar. Sakay ako ng tricycle. Pagsakay ko ng tricycle, sabi ko, mama, hatid mo ako doon sa may University of Bohol. Oo, tignan ako, 25 pesos, 25 cents pa yung pamasahe ng tricycle. Biruin mo yun, 1982. Oo, 25 cents pa lang yung pamasahe ng tricycle. Okay. So, sa akala ng driver, marunong ako sa syudad. Kaya sabi ko, tapos, titingin-tingin ako, ito pala yun. Ito pala yung gandaan dito sa may yung highway nila. Tapos, didiretso ako doon sa University of Bohol. Salamat naman at mabait yung driver. Oo, natid niya ako doon sa may University of Bohol. Tapos, nakikiramdam na ako kung ano bang ginagawa ng mga tao dito. Tapos, may nakita akong malaking wall board doon. May bulletin board doon. May nakalagay ng mga maliliit, ng mga litra. Tapos, nag-ano lang ako. Nagmamasid, nakikiramdam lang kung anong ginagawa ng mga tao, mga estudyante doon. Kasi ako first timer lang ako nagpapa-enroll. Nagpapa-enroll ako, sarili ko lang. Wala akong kasamang nanay. Hindi ako sinasamahan. Kasi ako yung taong independent na pwede akong magbiyahe na ako ng mag-isa. May isa edad ng 16. Doon ako. At tapos, nagtatanong ako, anong gagawin kapag magpapa-enroll ang first year? Sabi ng natatanungan ko. Sabi niya, pumunta ka doon sa Dean's of na-register. Dean's, ano bang kursong kunin mo? Ganito, ganyan, sabi ko. Pumunta ka sa Dean's office, doon. Tapos, magiging ka ng checklist. What's that? Ano ba yan? Paano ba yung pronounce? Hindi ko marunong. Checklist ng mga subject ng year na kukunin kong bilang first year College of Associates in Arts. Yun ang course una kong kinuha ng University of Bohol. Associates in Arts. Okay. Hanggang dito lang muna ako Isa-stop ko muna. Pagpatuloy ko yan. Aabangan nyo lang ang kwento. Pagpatuloy ko pa ang kwento ng makulay kong buhay. Thank you for watching.